Yes, magandang araw at welcome. Welcome sa Bets. Mga kababayan ako po ay nagulat ng ah, marinig, mapanood itong Senate hearing nung sinagawa ni Senador Amy Marcos. Doon po kasi sa hearing, no, kasama niya itong si Senador Alan Peter Cayetano. At doon sa hearing na yon ay nabanggit po nitong si Senador Alan Cayetano na ito pa lang si dating Pangulong Duterte ay kinasuhan ng ICC prosecutor ng rape. Kaya tayo po ay nagtataka kung paano siya nagkaroon ng kasong rape ay dito sa ating bansa ay wala naman siyang itong mga kritiko niya, wala naman binabanggit na may isyong rape ito si dating Pangulong Duterte. Kaya ako po yung nagulat kung paano nangyari yun. Ito po mga kababayan ito po yung video. Ito po ay Senate hearing. Dito po malinaw na maging itong si Senador Alan Cayetano ay nagulat dito sa kinaso ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Okay? So ito po mga kababayan panoorin ninyo. Okay? Pero bago yan, baka po pwedeng makiusap, baka po pwedeng pakisubscribe ang ating channel. Okay? Maraming salamat. Bakit mas maganda na or bakit essential for me my local court, no? If you look at paragraph 12, before you look at it, can anyone in the room here tell me, I know the former president was accused of extrajudicial killing, of crimes against humanity. Pag sinabi yung torture, pwede kasing bago mo patayin, di ba? Pwedeng emotional torture, pwede mong gulpihin torture. So, included na yan. But does anyone here, can anyone tell me here that during his 6 years and before that, he was accused of ordering or himself raping people? Di ba? I do remember malaking issue about his statements about a missionary who was raped. And inexplain niya yon na frustrated, galit siya. But is anyone here accusing the former president of raping or ordering the rape? Parang wala naman, di ba? Okay. If you look at, dahil walang, just for the record, Madam Chair, dahil wala naman nagtaas ng kamay or nagsabi, paragraph 12, the chamber notes that the prosecution alleges, let me say it again, the chamber notes that the prosecution alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape under Article 7, subparagraphs 1 ba yan, F, 71, G of the statute were committed as a widespread and systematic attack against the civilian population. Ulitin ko the chamber notes that the prosecution alleges. So the prosecution in the ICC alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape were committed as part of a widespread and systematic attack. For me, it's the first time I read that someone was accusing the president, the former government. But if you look at the last page of the warrant, or second to the last page, page 14, no? Issues a warrant of arrest. So for these reasons, the chamber hereby issues a warrant of arrest for Rodrigo Roa Duterte, born on 28 March 1945, for his alleged criminal responsibility pursuant to Article 25, Paragraph 3, Paragraph A of Statute for the Crime Against Humanity of Murder, pursuant to Article 7(1)A, wala yung G na rape, committed in the Republic of Philippines during the relevant period as set forth in this warrant of arrest. So I just want to make this point, Madam Chair. So kung sa akin nangyari to, pupunta ako sa Philippine court at sasabihin ko sa Philippine court, sir, makita mo naman, sa Marites at Chismis kinuha ng prosecutor ng ICC. Padadala mo ako doon, pinakamaikse, 4 to 6 years yung hearing, deprived of liberty. Yung prosecutor mismo nag-allege ng rape. The harshest critics of President Duterte accuse him of being insensitive to women, saying
misogynist, masama yung ano, etc. And I won't defend him there. It's on the record, di ba? And also accused him of being insensitive to a foreign national who was a missionary here who was raped. But I haven't heard na inaccuse siya ng rape or ordering rape. Ang alam ko nga, galit na galit siya pag ministreat yung mga kababaihan. So, dun pa lang, questioning ko to before a Philippine judge. Kasi, kawawa naman ako pag nandun. So that's my point. Okay. Alam po ninyo ha, nagulat ako paano nagkaroon ng kasong rape ang dating Pangulo na sa katunayan, siya po ay galit sa mga kriminal, mga rapist, mga adik. Di ba nga madalas sinasabi ng dating Pangulo, siya ay naaawa dito sa mga nanay, mag-asawa ang may anak, tapos yung nanay mag-abroad, iiwan yung pamilya sa tatay, ang tatay mag-a-addict, tapos yung anak ginagahasa. Di ba nga sabi ni PRD, galit na galit sa dyan. Naawa siya sa mga pamilya na nasisira dahil sa droga. Okay? Ngayon, paano nangyari iyan na ang isang taong galit sa kriminal, galit sa mga nang-rape, galit sa addict, ay kakasuhan nila ng rape. Sino may gawa niyan? Yung mga kritiko ng dating Pangulo, okay, ang mga pinupukol nilang issue sa dating Pangulo ay AJK, o yung sinasabi nila, ito pa yung mga mayroon daw tagong yaman, hindi naman totoo. Yun lang naman eh. Wala po tayong natatandaan na itong mga kritiko ng dating Pangulo ay binabanggit na rape, may ni-rape ang dating Pangulo. Alam po ninyo ha, base kasi dyan, kaya ito daw po ay gawa ng ICC prosecutor. At ang ICC prosecutor ito si Karim Khan, Karim Khan. Na siya namang unang nasampulan ng US. Dahil ito po ay kauna-unahang ICC prosecutor na sinanksyon ng US. Ang kanyang asset sa Amerika, okay, maging yung kanyang travel document katulad ng visa, malamang at sa malamang yan po ay kinancel ng US. Okay, hindi ko lubos maintindihan kung bakit. Ngayon, parang tuloy, ako naisip ko, dito pa lang, kita na ang pagiging bias nitong ICC. Saan nila kinuha yung isyung kasong rape? Saan nila kinuha yun? Ano ba ito? Gawa-gawa lang? Gawa-gawa lang ng mga kritiko o gawa-gawa mismo ng ICC prosecutor? Diba? Sabi nga ni Alan Cayetano, ni Senador Alan Cayetano, kung ang gobyerno sana ay binigyan ng due process ang dating Pangulo, kung sinunod sana ng gobyerno ang batas na nung hinuli ito si PRD,
ay dinala sana sa korte, sa competent judicial authority, which is yung Pasay Regional Trial Court, kasi doon inaresto ang dating Pangulo eh. Sakop ng Pasay, so dapat doon dinala. Hindi sa DOJ. Hindi ang taga DOJ. Isa na sabi nga ni Senador Alan Cayetano, dapat daw kung sinunod ng gobyerno ang tamang proseso, eh di sana doon, dito pala sa ating korte, nakita na yan ng kampo ng mga Duterte. Na-question na sana yan. Wala, di ba? Walang issue po ang dating Pangulo ng rape sa ating bansa. Wala po tayo narinig dyan. Paano nagkaroon ng kasong rape ang dating Pangulo sa ICC? Di ba kabalintunaan? Hindi ka panipiniwala. Kaya tayo po ay nagdududa dito sa ICC sa kanilang ginagawa, gawa-gawang kaso. Di ba? Buang pala itong prosecutor ng ICC na si Karim Khan. Ay nung hindi ko nga matandaan kasi hinahanap ko yung video nung binasahan ng Miranda rights ni Tory, ito si dating Pangulo Duterte. Parang hindi naman nabanggit doon ang rape. Di ba? Ako iniisip ko, sino may gawa nito? Sino may gawa nito? Ang mga nagsampa ba ng kaso sa ICC? Sila ba? Sila kaya? Kasi maging doon sa Quadcom, wala rin naman nababanggit na may isyong rape o may kasong rape, may isyong rape itong dating Pangulo. Wala rin naman. Bakit sa ICC meron? Nakapagtataka siyempre, di ba? Kaya nga total tayo, no? Kaya nga po tayo total na ang dating Pangulo ay sa ICC ihinarap kasi nga hindi natin alam yung mga hindi natin alam yung mga kung ano-ano mga nagagawa nila eh. Tulad yan, no? Nagulat tayo, meron palang kasong rape ang dating Pangulo. Di ba? Diyan pa lang, kita na natin eh. Na hindi patas itong ICC. Di ba?